news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN, Radyo Mo Nationwide. Ligaya, kumusta maradyaw na buntag na saba sa Idyotanan? Ako si Radyo Man na Gaychu, magigiba na isama din sa Saturday edition and Straight to the Point. Straight to the point. Headliners. Sa mga headlines nato para kuman na adlaw, Sabado na isaba, pitsa 28 ng Marso 2026. Mga nadakpang suspechado sa drug operation na kasuhan na sa korte. Fuel subsidy assistance para sa mga transport group o transport cooperative members sa lungsod ng Malimuno ang taghatag na. Isa ka wanted person na dakpan sa pag-serbi ng warrant of arrest. Malampuson isab ang sunod-sunod na mga pagpapayado na People's Day Year 4 sa mga island barangays. Agata Mining na himo na kuman na isa ka Agata Farm human na tag-rehab na ini gikan pa sa milabay nga tuyo ka tuig. Samtang padadyon isab kuman ang mga pagpaningusog sa ato kagamhanan kabahin na ini sa taghimo ng mga pagpaningkamot sa pagtabang sa mga sektor na sagad kuman na kaapekto o naapektuhan sa inin na sunod-sunod ang pagtaas ng presyo sa petrolyo. Kapulisan andam na isab sa pagpatuman sa seguridad sa umabutay na Semana Santa 2026 sa Lupong Tagapamayapa Incentive Awards tagahatag. Palarong pambansa 2026 ang madadyon gazod dito sa Agusan del Sur. Among dyan nato mga headlines sa ato mga balita para kuman na adlaw. Sabado, pitsa 28 ng Marso 2026. Tatak Weather Report. Weather Report. Pag-isayran nato kuman pinaka-latest update sa lakat sa ato panahon. Pinagi na ni weather forecaster Jethro Logronyo ng Pag-asa, Surigao. Maradyaw na buntag sa tanan niyang latest update sa kahimtang sa tang panahon karong adlawang Sabado, pitsa 28 sa bulan sa Marso tuig 2026. Easterlies ang makaapekto sa tibuok nasod tungod ani ang panahon sa probinsya sa Surigao del Norte, Binagat Islands makasinati sa mainito na panahon nga aduna gyapon tsansa sa panalagsang pagdag-om inubanan sa patak-patak na pag-ulan tungod kini sa easterlies. Ug hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang mogikan sa amihan ng silangan ngadto sa silangan na direksyon ug hapsay ngadto sa kasarangan ang balud sa kadagatan. Ang sukod sa itong temperatura sa Dakbayan, Surigao mokabat sa 23 degrees Celsius ngadto sa 31 degrees Celsius. Ang low tide nagsugod gainang alas 3 sa kadlawon ug ang high tide magsugod unyang alas 6:21 sa gabi. Ug adlaw subang karong alas 5:38 sa buntag ug mosalop unyang alas 5:48 sa hapon. Ug mao katong latest updates sa panahon gikan sa Pag-asa Surigao, kini si Jethro Logronyo. Yan ang gusto ko. Straight to the point. Salamat Jethro Logronyo ng Pag-asa Surigao.
Mga nadakpang suspitsado sa drug operation na kasuhan na sa korte. Ini ang detalye sa report ni Radyoman Gerson Fuentes. DXRS Radyoman Report. Hingpit ang ginusok ngadto sa korte ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 sa Section 5, Section 11, Section 7, 11, 12, 15 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang mga nadakpang sospitsado sa gilunsad nga bypass operation yadtong bilabay gabi diha sa may Pantalan 1 sa Barangay Washington Ciudad sa may alas 8:30 antak na. Nasairan nga gikasuhan na sa kalapasan sa Republic Act 9165 ang nagsilbing drug dean na si Bruce Linaga Balyascas, 39 anyos, sa Kafis Bindor. Uban usab nini ang upat pa ka mga suspect nga nadakpan niadtong tungura sulod sa mao nga drug dean. Sila si Gerald Baglinti Gicoso, 35 anyos, Alex Daro Jacinto, 46 anyos, Marvin Corso Ibon, 28 anyos, usa ka nagngalang Raymond Kunaum Balmoria, 19 anyos, human nga makuha sa ilang posisyon ang mga mukabat 27 ka plastic sa siya sa tagtuang droga nga gibanabanang mutimbang sa 8 gramos nga nagkantidad kini sa 54,400 pesos. Ingon man mga drugs para pernalyang nagkalat sulod sa mao nga drug deal. Sumala pa si BNP nga hingpit na nini nga giduso dito sa korte human nga gipaabot nila ang resulta sa drug test nga gipahigayon sa crime laboratory. Kini inyong radyoman sa RMN DXRS Surigao, Gerson Galotero Fuentes, Tatak RMN. Straight to the point. Alas 6:21 na oras ato na sa ato sa Marjaw na kabubuton nan San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Sa ato pagkapadadyo na sa ato ang mga impormasyon nasa ang mga balita himoan na sunod-sunod na mga People's Day Year for program sa kagamhanan sa mga island barangays og tungod na ini ubay-ubay ang mga nahatagan na nagkalain-lain ng mga serbisyo gikan sa pagbisita na milabay pa na simana og hangtod ako man na simana og tula sa tagahimoan na pagpadayag niini na People's Day Year for program na nakagamhanan tagpahigadon na kahapon na adlaw sa may barangay Buena Vista og ang libre na nagkalain-lain na serbisyo ang tagdaya sa isla sa mga kabarangayan sa pagpanguyo nila Mayor Pablo Eva Dumlao II kagahapon kaiban isab sila si Vice Mayor Alfonso Casura pipila ka mga sakop isab sa sangguniang panglungsod tagahatag dito ang nagkalain-lain ng mga serbisyo lakip na niini ang medikal ang pagpamakuna ng mga kayupan og lakip niini ang tagahimo isab ang mga pagpaningkamot ang mapabot ang mga kinahanglan ng mga tambay isab ang aduna sa nanginahanglan ng mga residente Butiyag isab na mukabat sa 1,077 o 1,077 na serbisyohan kagahapon sa People's Day sa may Barangay Buena Vista sa Barangay Alang-Alang o taga-Butiyag pa na malampuson ang taga-pahigadyon niini na pagbisita sa amo ng mga barangay diin ang mga serbisyo at taga-panguyuhan mismo sa nagkalain-lain ng mga buhatan dinhi sa City Hall o pinaagi na sa inisyatiba nila City Mayor Pablo Eva Dumlao II na hatagan gazud ang mga residente sa mga island barangays na dali na serbisyo o libre o tagatod pagazud didon mismo sa ilang mga barangay. Mukabat sa 264 ka mga individual ang direkta na nakapahimuyo sa mga kalihukan na diin na hatod sa ila o ila na avail na nagalain-lain ng mga serbisyo pareho sa pinakahamok na kliyente kagahapon ang livelihood program sa Public Employment Skills Development Office o upat ka mga senior citizen ang malipayon isam na nakadawat sa ilang mga bag-o na postiso. Ubos na ini sa programa na Balik Ngiti. Isa ka proyekto na nagatumong sa pagbalik kumpiyansa sa nakahimsog sa mga katiguyangan. Nakalihukan tagsuportahan ni isab sa presensya nila ni City Vice Mayor Alfonso Ponsa Casura, iban ang mga konsehal sa sangguniang panglungsod. Mitambong sama sa
amo na okasyon sila Surigao City DepEd Division School Superintendent Dr. Marilu de Diomo para ipakita ang pakigtambayayong sa sektor sa edukasyon. Nagmadampuson ang programa pinaagi ng sagot na koordinasyon nila ni Kapitan Raul Casanova sa Barangay Buena Vista sa nan Kapitan Jimmy Tubo nan Barangay Alang-Alang na tagsiguro ang kahapsay sa kalihukan asa na makabenepisyo sa ilang mga kabaranggayan. O ini nalakang kabahin na sa padadyon na kuman na tinguha sa lokal na kagamhanan na mas mapaduol sa mapaduol pa ang mga programa sa gobyerno sa kada Surigao nun para masiguro ang paspasan ng episyente na serbisyo publiko. Straight to the point. Sa ato pagpadadyon sa ato aduganghan ay sa mga balita ato na sayran isab na mihimo isab ako man na nadugang na paghatag anan pagpadayag isab an ato ang kagamhanan na kabahin na ini asa ila paghatag ng suporta ngadto na sa Department of Education og jaunay bag-o na mga tagatukod ako man ng mga classrooms og ini amoy nakahatag isab ng dugang nakalambuan didon sa mga kabaranggayan atol kagahapon sa pagbisita isab adungan sa People's Day program sa Barangay Manjagao formal na taga-turnover ang two-story building na jaoy unom ka mga classroom para sa Manjagao National High School og taga-butyag ni Mayor Paul Dumlao na ilan na taga-turnover ang two-story building na jaoy unom ka mga classrooms para sa Manjagao National High School og mapasalmaton na ako man isab ang kagamhanan sa syudad sa mga taghimo ng mga inisyatiba ni Congresswoman Bernadette Barbers og kanhi Congressman Ace Barbers sa pagpanguyo ni ini sa amuna proyekto taga-butyag pa na lakip isab ang Department of Public Works and Highways, 2nd District Engineering Office and ang Department of Education Surigao City sa pagtinabangay para sa mga tinunan o mga Surigao nun. Nakatanom na gazud anan mga kahoy isab sa palibot na campus o lakip na ni ini ana tagpaningkamutan ang paglambo sa mga pangandoy sa mga kabatan-unan pinaagi na sa pagdugang ng suporta anan ngadto na sa Department of Education. Straight to the point. Malampuson tuod ang pagbisita sa mga ginsakupan sa mga Surigao o mga sakop sa KBP Surigao chapter ng mga member stations ngadto na sa taga-awhag na isa ka media tour dito sa isa ka minahan na Agata Mining Corporation na dito manukad isab ini sa Agusan del Norte taga-suroy ng mga sakop sa media kahapon na adlaw ang rehabilitasyon ng Agata Mining sa Agusan del Norte isa ka sister company ng Greenstone Resources diin anam-anam na taghimo ini na isa ka eco tourism destination para mapuslan human and mining activities ang suyod sa siyam ka tuig. Ang Agata Nature Farm ang tagtawag kuman sa Agata Mining. Amo na ini ang human sa pagmina ng siyam katuig taghimo na ini sa pagpahigadon na rehabilitasyon o taghimo na isa ka Agata Nature Farm. Makitaan sa amo ng mga lugar ang mga taga-pananom kuman ng mga kahoy nagtindog og mga tanom na nagkahamok og lakip na ang mga fruit trees pareho ng mga apple, strawberries og lakip na ni ini ang pagtanom isab nan ini ang mga grapes dugang atraksyon kuman sa lugar ang akomodasyon lakip na dinhi ang tagtanyag na mga amenities para dinhi magamit sa mga gusto na mukadto mo ipinaagi na sa ila mga family bonding o kaha oy mga corporate gathering o mga team building. Sumaya pa ng TVI Communication Director Casey Crisostomo hamog pa plano ang paghimuon sa amo na lugar isa ka lakang sa pagpalambo ng komunidad asa ng katawhan na taga sakupan ni ini taga Butyag Panas 140 hectares ang taga-develop na mahimong isa ka ecotourism gikan sa pagkaminahan ni ini siyam na katuig nakalabay taga Butyag isab
Asa ng pagpaklaro pa ng TVI Corporate Communications Officer Brandon Lopez na anaagatan Nature Farm abri isa ba para sa publiko labi na kung matapos na ang rehabilitasyon na ni ini kuman na 2032 o sa pagkakuman waya na taga mina o taga paubos na ini sa rehabilitasyon o gikatakda na butangan anan nagkalain-lain isab na mga pagpadayag anan na ini na dugang na mga amenities, mga pasilidad para maggamit. Lakip na ni ininadya o isab mga taga-himo na mga paghatag na katinawan isab na corporate marketing director na si Mr. Casey Crisostomo atol sa pagbisita ng mga sakop sa media. in the world. So if you think about it, Agata contributed to the Philippines being the lead supplier of the global steel value chain. So you know, so Agata is personally it's my favorite project dito sa TVI. Alam niyo naman kung meron tayong greenstone dito sa Tubod at Mainit, it's producing gold and silver. Meron din po tayong gold and silver projects sa Tayo, sa Zamboanga del Sur. Okay, so we're hoping to, may mga prospect po tayo, we're hoping to get into nickel again, soon. And yun, we hope to be part of the steel value chain again. So, welcome po to Agata. Agata is in a state of transformation right now. Papakita ko ni Artabs and company kung paano natin kinonduct itong tinatawag natin ng progressive rehabilitation. And right now, we're in the stage of final rehabilitation. We are transitioning the local economy from mining back to agriculture and agroforestry, Artabs. So yun. So before we begin po, if you don't mind, let's do a round. Pero amo datuan na pamahayag ani Mr. Casey Crisostomo atula sa pagbisita ng mga sakop sa media gikan dinhi sa Surigao. Sumaya pa na ilatag daghan ang mga plano kuman para mahingpit na ang pagtatapos sa rehabilitasyon na niini na pagpalambo isa ka sa mga lakang ang pagpalambo isa ba sa mga lumulupyo sa amo na komunidad o katawhan ng taga sakupan niini o mahimong abri isab ini sa publiko ang Agatan Nature Farm o gikatakda na daghan pa ang himuon ng mga plano dinhi kun ato ka hinumduman na 2014 nagsugod ang Agatan Mining sa pagkuha ng mga mineral resources sa particular na ang nickel didon sa amo na mga lugar o sa amo na kabukiran na diin jaon manukad didon sa munisipyo ng Habunga, Santiago ug Tubay sa Agusan del Norte. Og taga Butchag pa na unhost communities ani amo an Morgado sa Santiago, Lawigan sa Tubay ug Tinigbasan sa Tubay og mga kasigbit isab na komunidad maglakip na sa Colorado, Habunga sa Tagbuyakan, Santiago, sa La Paz, Santiago, Pangahoy sa may Tubay o Binuangan sa Tubay. Lakip na niini ang mga komunidad sa Coro sector, sa Bunga, sa Ayrag sector, Agata sector, Mapaso sector, sa Santiago o sa Plasquita sector. Butchag pa na mihimo isab kuman na napagpasigarbo na daghan ang mga nahimong national awards ng Agata Mining sa didon pa ini sila naghimo anan mga pagmina sa amo na kalupaan o wayay mga nahimong kalapasan suyod sa siyam katuig na ila pagmina o kuman ila tagatuman an ila saad na maghimo anan paghimo na pagpadlambo human sa pagmina ni ini para mapuslan isa ba sa katawhan o lakip na nahimo na isa ka agri forestry o amo ini na tagatukuran na o
daghan na mga amenities, mga pasilidad para mabisitahan na bisan na sino. O jaon ni mga accommodations isaba dito o padadyon na jaon na sa final stage ang pag-rehab sa kanhi Agata Mining na taghimo na kuman na Agata Nature Farm. Straight to the point. Alas 6:34 na oras ato na sa ato sa Downey Rock Darab Bango-Bango. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa ang mga balita. Isa ka Siargao nun na pinaka-primero na nakaabot sa Everest Base Camp. Taga Pasigarbo kuman sa Siargao Islands. Ang kalampusan na naabot ng isa ka Maria Villa Dumagtoy Kapos. Human na tagkilaya ini sa pinaka-primero ni ini na Siargao nun na nakaabot sa Everest Base Camp o EBC na taga Bantog na world-renowned trekking destination. Na may kaladyoon na 5,364 meters o 17,598 feet gikan sa pinakaubos na Mount Everest dito sa Nepal. Si Maria Villa, isa ka lumad na Siargao nun, gikan sa Barangay Poblasyon 2 General Luna, Surigao del Norte. Og sumaya pa sa impormasyon, 11 ka adlaw na nagbagtas, nagkatkat ang grupo ni Maria Villa pasingod sa ABC gikan sa Lukla, Nepal. Sumaya pa kay Maria Villa, dili sa June kadtuan ang ABC tungod kay grabe ini kaladyo og kataas, ubos ang temperatura og nipis ang hangin og kinahanglan ini ng ladyo na preparasyon ang tagtawag na endurance patience sa na teamwork. Ano mo na kasinatian niya ang matud pa physical og emotionally demanding og jaoy mga pagduha-duha isab niya tungod sa ija kakapoy pero tungod sa ija hilig na pagsaka sa mga bukid labi na sa ija nakitaan sa Himalayas og ija ambisyon gajud na masaka ini og taga-butyag pa na human sa 19 katuig naabot niya ija mga pagtinguha na makaabot sa Amona Base o Everest Base Camp. Nagsugod ang pasyon sa trekking ni Maria Villa sa pag-eskwela pa niya sa kolehiyo na nangandoy na makakita ng personal sa Mount Everest. O taghimo niya ang paghatag isab na nadugang na mga inspirasyon pa sa iban human na tag-post dito sa social media sa Facebook ani ini na ija mga kalihukan sa ija malampuson na pagsaka sa Everest Base Camp. Straight to the point. Alas 6:36 na sa dugang panatuan na ang mga impormasyon asanan ang mga balita. Ato isab na sayra na ang 2026 sa Lupong Tagapamayapa Incentives Awards provincial winners ang tagapagawas na ang Department of Interior and Local Government kon dinhi sa ato probinsya ang malipayon na mi butyag sa mga nahimong mananaog sa 2026 Lupong Tagapamayapa Incentive Awards og ini na mga barangay ang nakapakita ng tagtawag na outstanding performance sa ila mga prinsipyo sa katarungang pambarangay na diin maabot o accessible o efficiency ag lakip na niini community-based justice. Ang 2026 Lupong Tagapamayapa Incentives Provincial Awardees amo ini musunod sa component city ang Barangay Taft Surigao City, first class municipality category ang Barangay Cagjanaw Claver Surigao del Norte, ang third class municipality category amo maglangkob na ang mga mananaog ang Barangay Mabini sa lungsod ng Mainit Surigao del Norte, Barangay Upong Taganaan Surigao del Norte ug Barangay San Isidro nan higakit as Surigao del Norte. Sa fourth class municipality category ang Barangay Banbanon ng lungsod ng San Francisco ang mananaog iban sa Barangay Kapayahan sa Tubod Surigao del Norte o Barangay Duro sa lungsod ng Malimono Surigao del Norte. Ang Departamento sa Interior Local Government ang nagpasigarbo sa nag-aawhag sa tanan ng mga lupon sa ila mahimong commitment para dinhi mapalapdan pa ang kahapsay kalino
paminaw o hustisya didon sa matag barangay level. Ang dedikasyon na ato atang tanan ng mga lupon ang nakahatag ng epektibo isab na pagresolbar sa mga lalis o mga kalihukan na mga nagkabangi didon sa komunidad para dinhi mapadadon na makahatag isab ng inspirasyon sa pagresolbar sa ilatag sa mga komunidad. Straight to the point. Alas 6:30 na oras ato na sa ato sa Marijaw na kabubuton anan ACS Manufacturing Corporation antighimo nan unique maximum toothpaste. Sa ato pagpapadadon sa ato mga impormasyon asa na mga balita isa na sab kagarbo na Surigao nun na pagdaog na isa ka Mrs. Maharlika Idaho 2026 isa ka Julia Baldiser Bail nakadaog kumanan og nahimong bag-ong Mrs. Maharlika Idaho 2026 isa ka cultural beauty pageant event dito sa Idaho, United States of America. Ang Mrs. Maharlika Idaho na mugna o na himo para sa pag-celebrar sa mga kababadinhang Filipino-American lakip sab ang ila heritage sa community involvement ng mga Filipino-American citizens. Si Julie nagdako sa hubgan sa lungsod ng San Francisco, Surigao del Norte o nag-migrate sa Amerika kaiban ang pamilya o ang kalumunan ni Julie ang pamilyang Gordonas, si Macio o Baldiser dinhi sa lungsod ng San Francisco, Surigao del Norte. Alas 6:40 na sa ato pagpadadon sa ato mga impormasyon sa mga balita taghatagan na dugang isab na mga paningkamot kuman na ato kagamhanan na mahimuan na nadugang pa na paghatag pagpaklaro kuman na posible na pagtaas pa ng inin mga petroleum prices sa sunod na semana o tagabutyag pa na ang diesel mo abot pagadud halos na sa 150 per liters at tagabutyag pa na posible sumaya pa na mo abot na sa halos 150 kada litro ang presyo na diesel tungod sa tagatuan na pinakabag-o na isab na double digit na pagtaas ng presyo ni ini sa sunod na semana o sumaya pa sa oil industry source base sa paggabana-bana ng Min of Platts Singapore trading sa nakalabay na upat na kaadlaw pwede na dyaoy gikan 11 hangtod 12 kada litro na pagtaas sa presyo ng diesel sa sunod na semana o kung ini mahingpit na matinuod ang presyo ng diesel ang tagtuhuan na maabot pa ng 118 hangtod 146 pesos kada litro o Marso 24 hangtod sa 30 ang pump price range para sa diesel daon sa 107 kada litro hangtod ini 134 human an upward adjustment sa 15 hangtod 18 kada litro og tagabutyag pa na ang gasolina isab ang tagbana-bana niya daily wayay pagbago o kaha mutaas gikan 3 kada litro na magresulta sa pagtaas isab nan hangtod 115 pesos per liter. So ini amoy pinakabag-o isab na mga pagpamahayag nan ato ang mga kadagkuan sa Department of Energy o tagabutyag pa anan Presidente Bongbong Marcos Jr. isab namulungtad pa ang krudo hangtod na ini sa Hunyo 30 o ini may paniguro kuman ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sa publiko na igo ang supply ng crude oil sa nasod o mulungtad pa hangtod sa June 30 o dya pay supply ng crude oil sufficient supply gadud hangtod ini sa Hunyo 30 o padadon isab ang pagpangita kuman ng supply ng ato ang kagamhanan. Sumaya pa na nahisgutan na isab kuman nila ni Ramon ang pagsuyod ng fuel ni ini sa nasod amo na mahimong kabahin ang presyo ng crudo ug diesel ako na ang nasud gajud ang mag-refine mas mahal sumaya pa kung magsuyod pa ng refined na diesel. O sa
bisan pa na ini taga-butyag isab kuman ni Marcos na padadon pagyapan ng ato gobyerno sa pagpagitan ng iban pa na makuhaan ng supply. Kahapon na adlaw o nadyaton milabayng huibis na ay miabot na 700,000 crude oil gikan sa Russia. Una nang nagdeklara isab na Presidente Marcos para mapaspasan ang pagtubag na gobyerno sa krisis sa petrolyo tungod nan ini na gyera dito sa Middle East. Straight to the point. Samtang nga posible isab na moabot ang LPG sa presyo ni ini na hangtod 1,500 kaysa kasamtangan ko man 1,200 kapin ang LPG na isa ka tangke o sa pinakaulahi isab na mga pagbana-bana na tungod sa mahitabo isab na kakuyangunan na supply pwede isab mo abot isab na nahangtod 1,500 ang presyo ng isa ka 11 kilogram na tangke ng liquefied petroleum gas kung LPG kuman umabutay na Abril o sumaya pa ng LPG Marketers Association na taglambigit ng grupo ang tagtuuan na pagtaas sa presyo ng LPG sa pagmahal isab ng shipping cost. Dayanan limitado na pag-agi sa Strait of Hormuz rason nan inin kagubot lagi dito sa Middle East o sa kasamtangan daon sa sobra 825 pesos hangtod 1,135 ang presyo ng isa ka tangke ng LPG dito ra ini sa Metro Manila pero dinhi sa ato daon ay 1,200 kapin. So una na ini taga-butyag ng Department of Energy sa Senado na mulungtad lamang ng sobra o bana-bana 25 ka-adlaw ang supply o stock ng LPG din sa Pilipinas. Sumaya pa isab ng Rigasco President Arnel T na tungod kay miabot na sa 4 hangtod 5 ka beses ang pagtaas ng shipping cost dayanan na gubat dito sa tunga-tungang sidlakan mitaas isab ang contract price ng LPG na $95 per metric ton o 5 pesos kada kilo og jaon sumaya pa sa 35 ngadto na 40 pesos kada kilo ang itaas. Sumaya pa na 35 ngadto na 40 pesos kada kilo ang itaas sa Abril 1 o 385 to 440 ang increase sa kada 11 kilogramo na cylinder o tangke. So kung sumadahon ini sa 440 pesos ang taas sa kada 11 kilogramo na LPG o kada isa ka tangke ng LPG moabot na sa 1,500. So kamo kung yung mga extra diha ng mga LPG na mga tangke pagpalit na daan samtang barato pa. Kaya posible na mutaas ini sa sunod na semana na moabot na sa 1,500 ang kada tangke ng LPG. Ini ang tagdugang kuman sa kasamtangan na 1,100 na presyo ng kada kaysa pagkakuman lagi jaon pa sa 1,100 dito sa kauluhan sa Metro Manila mas barato ang nila dito pag abot lagi din sa ato jaoy taga 1,200 kapin 1,200 plus kaya sa ato na sayran na moabot na 1,280 o hapit na mag 300 o 1,300 pero sa iban din sa mga retail outlet dito sa mga sari-sari stores mas mahal pa. So tagdugang ko man nakasamtangan 1,100 mahimo na ini na sobra pa sa sunod na mga semana. O sumaya pa na wayay rason para magpanik. Dili ang ayan na magpanik ang publiko tungod kay igo-igo ang supply hangtod ng 30 ngadto na 35 kaadlaw. Og sa ato na sayran ini amoy ato sam na monitor na jaoy pipila isab na naghimo na ilang mga matud palagi jaoy na naghimo na pagpamalitaan tungod sa kadlok lagi nila na posible ang pagtaas nan ini sa sunod na semana. Pero taga butyag pa na mulungtad pa anan buyan jao pay kadto igo na supply pero taga tuan na unta na kun mahurot na
na ang supply ni ini makaabot na isab ang mga bag-ong supply labi na kay nagtaas sige ang presyo isab sa inin tagatawag na rason nila o no na nagpataas ang LPG o nagataas at tungod lagi kay shipping cost inin bagastuhanan sa pag-ship ang shipment nan ini gikan didto sa matud pa sa ila pag-agi-agi sa Strait of Hormuz ini tungod sa kagubot sa gawas sa nasod na apektuhan isab ang shipment o nagkakuyang o nagkamahal dili lamang kung nalangan nagkamahal pa so ini amoy dugang sab na mga pamahayag na posible na mo abot gazod na 1,500 ang kada tangke ni ini sa sunod na mga semana. Alas 6:49 na o padazon ka muna namati andi ni sa Armen na DXRS sa Surigao sa unang bahin sa straight to the point Saturday edition na tagapaluduhan isa ba sa ato sa Marjao na kabubuton ng Greenstone Mining Resources na dao mahimutang na ila operasyon sa may barangay Kawilan tubod Surigao del Norte og inin na ato programa tagpaluduhan isa ba sa ato na D3 Biofood Supplement na padadon nijo na mapalitan din sa mga drugstores grocery stores din sa ato ang syudad. Dugang pasalamat isab sa Metro Surigao Shopping Center na dao manukad andi sa may kanto Borromeo Rizal ini na syudad. Sa ilang mga paginanglano na yung mga kompleto ng mga groceries amoy suki ang Metro Surigao Shopping Center. Samtang ato sa pasalamatan ang Mega Soft Hygienic Products Incorporated ang tighimo-anan sister sanitary napkin para sa mga bababadjin nato diha mga kababadjinhan ang sister sanitary napkin para sa ijo heavy flow o sa ijo everyday comfort gamit ng sister sa panty liners. Sa ato pagapadadon sa ato mga balita dungan sa inin na taghimo akuman na pag-monitor isab na ato ang mga kagamhanan sa mga nagunang palaliton isanan ini ang mga liquefied petroleum gas o inin liquefied petroleum gas o LPG na diin sugod sa inin pagbutyag ng Department of Energy na posible na mutaas pa ang presyo ni ini daghan ang naghimo isab anan ini na mga nagtago o naghoarding pasabot na di nila ipagawas ang inin mga tangke komandi ni taga kunhura nila ang mga display o jaoy pag take advantage sa mga gusto mo palit para dini ila mapatasan ang presyo. Taga-butyag pa na nagpahigadon kuman na crackdown ang Philippine National Police kontra sa mga tagtuan na hoarder nan inin liquefied petroleum gas o LPG o sumaya pa na PNP na para maproteksyonan ang publiko ang mga konsumante kontra sa inintagtawag na profiteering o pag-take advantage sa presyo tunga-tunga sa kakuyangunan supply. O naghimo na kuman ang crackdown gadud ang PNP kontra sa mga tagtuan na hoarder na LPG. Tagabutyag kuman ng PNP natagtahasan na nila ang kada mga police units na bantayan ang posible na hoarding o price manipulation samtang taga-atubang kuman ang energy emergency. Kaya igadot iban na tungod kay nangandam sab sila so namalit o tungod sa nagdungan-dungan pagpamalit panid-anan ini nato pipila ka mga hoarders na uy kwarta man ini ato anay ini jao may gudin pagtaas sa sunod ato ani taguon diha kamo nakalapas sa balaod labi na ko na may bawa na jao pa ijo mga karaan na stock og taghuyat anay nijo para jao ni sa blain na increase so ini amo ang tagtawag na mga hoarding profiteering o price manipulation samtang tag-atubang an energy emergency o jao na koordinasyon ko man ang Philippine National Police sa mga lokal na kagamhanan sa iban pa ng mga ahensya para alkontrahan ang hoarding sa non-profiteering. So kinahanglan gazud na magbinantayon kita kuman og kung jay ato ang mga napanid-an isab pwede gazud nato i-report
Og ini amoy ato hangyo kuman sa ato mga negosyante, labi na sa mga nagunang mga negosyante dato ng mga nagunang palaliton nga likayan and hoarding, likayan and profiteering, labi na sa mga grocery stores, daghan na ini mga namalit, mga dilata, mga unurakan, sagad nila gamiton tungod kay nahadlok sila na posible isab na maapektuhan, labi na kay waya magtaas ang presyo ang mga sulan ng ato mga empleyado o ilagad tag budget ang ila kwarta o ini amoy mga paghagit isab ngadto na sa mga lokal na kagamhanan na istrikto na ila i-monitor, labi na sa mga hingtungdang ahensya pareho ng DTI na maproteksyonan gazud ang ato mga konsumante. Straight. Alas 6:53 na oras ato sa ato sa Marijaw na kabubuton nan seed liniment oil na mapalita sa tanan na mga grocery stores at dinhi sa ato syudad asanan probinsya. Sa ato pagpadadyon pa sa dugang nato na mga impormasyon asanan ang mga balita at himo isab akuman an dugang na mga pagpaklaro isab na ato ang kagamhanan kabahin na ini na mga pagpasabot anan sa job mga tagkahadlukan kuman og labi na sa mga nagatumaw na mga fake news na dili dapat atuhuan dungan isap sa ini na pagdeklarahan na national energy o national energy emergency o batod pa paklaro ko man na Malacañang ang kahadlok anan gobyerno na makadto sa energy lockdown na sinati na problema sa taas na presyo sa produktong petrolyo. Butyag ko man na padado na nagaampo isab ang tanan na matapos na ang gyera o gajaonay pag sinabtanay para muhupa na ang tensyon. Butyag pa na dili mo undang ang gobyerno sa pag-atubang anan makuhaan anang supply ng petrolyo tungod kay dili ini makadto ang nasud sa pinakagrabe na senaryo. Amo na padadon sumaya pa ang pagpangita kumanan ato ang kagamhanan na makakuha isab ng supply na petrolyo lakip na sa mga tag-istorya ni ini ang mga nasud sa India, Argentina, and Canada sa iban pa na waya makadepende sa petrolyo dito sa Middle East. Sa pagkuman ini ang tagapangandaman anan ato presidente na administrasyon amo na dili makadto gado ini sa worst case scenario. Tungod kay padadyon kuman ang mga pagpangita ng mga paagi isab na ato kagamhanan para dinhi malikayan na mugrabe ang sitwasyon. O hinuon ang tagsa-tagsa na ning kamot ako man na makatabang isab sa paghimo na dugang mga lakang para dinhi mapagaan man lamang o dili grabe ang sitwasyon. O kuman taghimuan isab ako man nan dugang pa na mga lakang isab sa mga local government units na mahatagan an sakto na serbisyo isab ato ang mga baranggayanon didon sa labi na sa mga naglisod nato ng mga baranggayanon og ini amoy taghimo ako man na taghatag na mga pagpaningkamot isab na ato kagamhanan na hatod ang mga naunang serbisyo labi na didon sa mga labi na sa mga hilit na mga dapit. Kuman, jaoy mga local government units na naghahimo na ng mga pag-ayuda, labi na in mga nagunang palaliton na tagkinahanglan, labi na ang mga bugas, pagkaon, amoy taghahimo kuman na ayuda sa pipila ka mga local government units o lakip ang mga fuel subsidies isab para sa ato ang mga mag-uma, mangingisda o sa transport group. Straight to the point. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon nasa na balita angkon isab akuman na petro na andam nila na
matod pa ibaligya ni Ramon ang petron hangtod ngadto na sa ato kagamhanan. So ini amoy tag-butyag ako man bag-o na tungod sa ini na krisis sa petrolyo. Andam isab ang business sa tycoon ana si Ramon ang ibaligya sa gobyerno ang ija kumpanyang Petron Corporation na taga-tudo na pinakadako na oil refiner o retailer dinhi sa Pilipinas tunga-tunga sa nasinati na krisis kuman sa petrolyo. O sumaya pa ni ang mutabang siya sa presidente sa paningkamot na gobyerno na pag-anon ang mga pas-anonon na publiko tungod sa nasinati na global oil price hike o inin global oil price shock. Nagsaad isab si ang na dili si mo take advantage sa kasamtangan na krisis sa petrolyo. O ini amoy ija pag pormisa o saad sa publiko na dili mo take advantage sa krisis o matod pa waya sila mukita na nasobra pa sa normal o willing isab na paubsan ang ila kita o matod pa na taga-baliwaya niya ang nakita kuman. Ini amoy taga-butyag gikan mismo sa chairman and president CEO ng Petron sa pag-abri kuman na bag-o na isa ka na iya expressway phase 2 o kung gusto gado ng gobyerno pwede niya na pwede paliton na gobyerno kay andam siya na mobaligya sa Petron kung sa tan-aw niya na mas maradyaw magpadyagan ang gobyerno matud pa nahatagan niya ng 100% na kooperasyon na matabangan ini para kapuslan ng mga Pilipinhon. Kung nato kay hinumduman na daton 2021 ang una na nagtanyag isab tagtanyag isab ni ang sa Kongreso na matud pa paliton subli sa gobyerno ang Petron. Tagsiguro isab ko man ni ang sa lahi na pamahayag ni ini na an amo na tanyag an abri paghihapon hangtod kuman. Straight to the Alas 7 na sa buntag o taod-taod ijo na mabati ang nadugang hanay pa sa ato mga balita sa RMN Network News o sundan ini sa diretso balitang Surigao. O standby ka mo kay mo sunod na ato ang mga balita sa RMN Network News o mobalik kita sa second portion pagkatapos sa diretso balitang Surigao. Kaiba na ako diri sa control si J.O. Bataan, Perla Fernandez na nukod isab dito sa maya transmitter site sa Barangay Sabang. Ako si Radyo Man na Gaychu, Maradyaw na Sabado. straight to the point. RMN. Give me care time.